Mga bata, kumusta na kayo dyan? Ito na naman ako, ang inyong teacher, Teacher Jade. So ngayon, makakarinig kayo ng magandang kwento. Isang maikling kwento, ngunit siguradong magugustuhan nyo. Malimit maglinis ng bakuran, itong si Chel. Nagwawalis at nagugupit ng mahabang damo. At nagdidilig sa gabi naman, lagi siya naglalaro sa kanilang bakuran, sa likod ng bahay. Imbis na gumawa ng assignment at mag-aaral ng leksyon, laro siya ng laro sa labas ng bahay, lalo na pag gabi. Naku anak, pasok ka na, gabi na. Baka may kumuha sa'yo dyan, sige ka. Gabi-gabi ka na lang naglalaro dyan ah. Opo, Mami. Sandali na lang po. Malalaki at maraming puno sa likuran ng kanilang bahay. Isang araw, naisipang mamutol ng malalagong sanga ang kanyang daddy sa kanilang likod ng bahay. Ang haba naman ng mga sanga nito. Halos makalagpas na sa kable ng mga kuryente ah. Kinagabihan, habang naglalaro si Chel sa labas ng bahay, pagtingala niya sa puno, may nakita siyang isang nakakatakot na bagay. Isang tila napakalaking unggoy. Tinitigan niya ito ng mabuti at pinunasan pa ang kanyang mga mata. Ngunit, yun pa rin ang kanyang nakita. Yeah! Sa sobrang takot, agad-agad siyang tumakbo papasok ng bahay upang humingi ng saklolo sa kanyang kuya JJ. Kuya! May nakita ako sa taas ng puno. Tila isang napakalaking unggoy. Tingnan mo. Baka may kapre yun. Kapre? Ano po yun, kuya? Isang nilalang na nakakatakot at nangunguha ng bata. Sa sobrang pagtataka ng kanyang kuya JJ, lumabas siya at tiningnan kung ano ito. Pagbalik ng kanyang kuya, kapre nga yung nakita ko. Huwag ka nang lalabas ha. Lalo na sa gabi. Kasi sa gabi lang nagpapakita yun. Kinabukasan ng umaga, wala siyang nakitang kapre. Ngunit sa sobrang sabik niya maglaro sa kanilang likuran, sa likuran ng bahay, ay napalabas ulit siya. Naglaro siya na naglaro. Ngunit pagtingala niya ulit sa puno, nakita na naman niya ang isang tila malaking unggoy. Ay! May kapre ulit! Napatakbo siya sa loob ng bahay. Kuya! May kapre na naman! Okay, sige. Pag pinalis ko yung kapre, ay ipangako mo na hindi ka na maglalaro sa labas. Okay ba? Opo, kuya. Kasi baka kunin ako niyan eh. Okay, bukas, pagpasok mo sa school, maaalisin ko na siya. Talaga, kuya? Bakit siya sumusunod sa'yo? Kasi hindi ako naglalaro sa gabi, dyan sa bakuran. At hindi ako lumalabas ng bahay. Kinabukasan, pagpasok ni Chel sa eskwelahan, ay agad kumuha ng itak ang kanyang kuya upang putulin ang mga maliliit na sangang naiwan dito na humuhugis na tila isang malaking unggoy. Ito ang isang tila malaking unggoy na nakikita niya sa gabi. Ito ay isang putol-putol lamang na sanga na nagmistulang korteng malaking unggoy. Ngayon naman, kakantahan kayo ni Chel. Huwag maniwala sa kapre. Huwag maniwala sa kapre. Kung ikaw ay bata pa, huwag maglalaro sa gabi upang di ka kunin ng kapre. Kung ikaw ay bata pa, huwag maglalaro sa gabi upang di ka kunin ng kapre. Okay ba mga bata? Nagustuhan niyo ba yung kanta ko? Bye-bye! Sa susunod ulit ha!